What is up, my dudes? Today ngayong araw, re-reactan natin ang mga bahay ni Rosmar. Hello! Hello po. Rosmar is here. Ang ganda naman ito, itong R Palacios. This is so nice. Hello, Rosmar. Dito po tayo sa R. Palacio de Tagaytay. So, anong So inspiration? magmula sa labas, mukha siyang medyo eclectic yung design. And when I say eclectic, para siyang pinaghalo-halong iba-ibang architectural styles. Anong inspiration nito, Rosmar? Kasi nabili ko po to ganito na po siya Para po siyang medyo kaharian ng peg, parang royalty, gano'n. So makita natin pagpasok nila, medyo pumupunta na siya doon sa Islamic na architecture. Yung architecture na nakita natin nun somewhere around the Middle East, which is characterized by mga domes tulad nito, and then meron tayong 4-point arch tulad dito. Yan. So the reason kung bakit 4-point arch yung tawag sa kanya ay dahil gumamit sila ng 4 na points para i-derive yung shape nung ating arch. So yung curve na ito yung center niya. So pag gumawa ka ng circle, ito yung gitna ng curve na yan. And then itong next curve, yan naman na yung kanyang bilog. Yon. And then itong dalawang curve dito, yan, yan. So pag gumawa ka ng circle ulit, there we go. There we go. 4-point arch dahil yung mga center ng kanyang curves ay 4. Yes, parang Moroccan. Apo, parang Moroccan ang peg niya. Yeah. Tama si Ma'am Karen, Moroccan. And when we say Moroccan, hindi ito yung ating beloved plastic cabinets, may rusa. Moroccan architecture, medyo offspring siya or offshoot siya ng Islamic na architecture or Middle Eastern architecture. So, good catch, Ma'am Karen. Simula po nung kumikita na sa skincare, nagpundar na po agad kami ng mga property na may mga pool. So, nakatenga lang po siya. Naisip ko, why not i-open namin siya sa public? Nagkaroon po kami ng mga resort, then mura lang po yung parenta namin para ma-afford ng iba, yung quality. Maganda pero mura. Gano'ng kalaki? Now, let's talk more about real estate, my dudes. Especially yung mga pools. Now, let's say may binebenta kayong bahay at gusto nyong ma-impress yung mga bibili. Lalagyan nyo ng pool. Is that a good investment? Well, on paper, it sounds good kasi mga bahay with pools can charge around 7% higher or tumataas yung value ng bahay nyo at around 7% pag may pool siya. But, there's a big but. Usually, yung amount na ibabayad nyo sa pagpapagawa ng pool dun sa bahay nyo ay hindi makikita ng mga buyers yung ganong klaseng value. Dahil sa high maintenance cost niya, lalo na't nakatira tayo dito sa Pilipinas kung saan mainit and dapat yung tubig dun sa swimming pool is maintained at a certain temperature of around 24 to 29 degrees Celsius. Anywhere higher than that ay makaka-develop na ng algae at bacteria growth dun sa tubig ng swimming pool nyo. Kaya kailangan nyo laging tuluan ng chlorine ito at kung ano-anong harmful chemicals. Speaking of which, did you know taking a shower before and after mag-swimming sa mga pool helps reduce yung chlorine at random chemicals na ma-absorb ng skin at buhok natin? At ang pipes na kadalasan ginagamit para sa mga hot and cold showers ay ang PPR pipes. Which, fun fact my dudes, yung unang PPR pipe na gawa dito sa Pilipinas is made by Moldex, yung tinatawag nila na EcoSafe PPR. And one advantage of buying mga local-made na products ay walang international shipping fees na papatong sa presyo ng mga pipes nyo. So, all you are paying for ay yung kalidad ng pipes. Which, ang Moldex ay 55 years na gumagawa ng high-quality pipes na compliant sa ISO standards. And gumamit din sila ng German technology dito. Hence, the green color na pinaparehas nila sa kulay ng mga PPR pipes sa Germany at Europe. Also, gawa ito sa 100% virgin Type 3 PPR resin. So, walang halong recycled materials or extenders as they call it na magpapahina doon sa tubo. Dahil dyan, nakadisenyo ito na kayang tumagal ng higit 50 na taon. And also, hindi kailangan ganun kakapal yung walls niya. Kaya mas maluwang ang butas na dadaluyan ng tubig. So, mas malakas yung flow, which is important pag gumagamit kayo ng multi or single point na heaters. Speaking of which, dumaan sa thermal stability tests itong EcoSafe PPR kung saan in-expose siya sa heat and pressure for around 8,760 hours without failure na base sa international standard. At certified non-toxic ito by PIPAC sa Ateneo. So kahit makainom ka ng tubig habang nagsha-shower or dito sa swimming pool ay
you got no worries, my dudes. Ito naman po, kasi tama-tama po talaga to sa mga kinakasal, ganyan. Ito po yung pambabae, doon naman sa kabila pang lalaking May area. ganun pa. So ito po, ganito yung peg niya. Ayan. Oo. Yun, so very eclectic nga yung style dito sa labas is Moroccan architecture, and then pagdating naman na dito is mahiya yung ating mga Moroccan cabinets dahil sa mga furniture na ginamit nila, which is medyo Victorian style. And when we say Victorian, it is characterized by yung mga gantong bulky na furnitures with intricate na ornamentation or itong mga churbachenes na nasa tuktok ng mga kanilang furniture. Now, may isa lang akong comment dito, my dudes. Kung gusto nyo maglagay ng Victorian furniture sa bahay nyo, by all means do so. Pero yung mga gantong klaseng furniture ay bagay siya sa maluluwang na mga bahay, such as yung mga, parang bahay sa Bridgerton kung nanonood kayo nun. So, titignan natin itong area kung saan sila nilagay ni Ma'am Rosmar. Ay maluwang naman itong area na ito. It is relatively big, my dudes. Yun nga lang, the furnitures made it look, a little bit cramped dahil nga sa ornamentations niya. Although, kung gagamitin nila ito as, dyan ikakasal, tas dyan mag-photoshoot, makes sense na highly ornamental siya. Kasi maganda tignan sa photos yung mga ganito. And guys, 30 years old pa lang ito Ang galing magnegosyo. Tapos dito, 30 years old pa lang siya. Wait lang, Ma'am Karen, na-pressure ako. We all have our own time and speed. Ano na yun? Mga nare-repost ng mga tao sa interwebs. You have your own time. Take care of it. Nonsense. Dang it. parang kung lalaki, ayan, groom naman. Dito naman yung Inspiration niya, Grease. Ang ganda niya, ang ganda ng pagkagawa, So, eto na yun, ready na to. Yes, nice. parang ang nasa ibang dimension. Actually, mas gusto ko itong kwarto na ito, my dudes. Medyo Santorini inspired siya with the white walls na rebocada finish, and then meron tayong mga blue na accents. So, kung papansinin natin, mas malaki siya tignan or mas maaliwala siya tignan kumpara dun sa bride's room. One ay dahil yung color ng walls natin ay white and halos plain lang yung kanilang walls. Wala masyadong ornamentation. Although, one question ko lang dito sa groom's room ay bakit may kama banda rito? Although I might be mistaken, my dudes, baka isa itong divan or a piece of furniture na parang crossbreed in between a love seat and daybed. Bam! Divan. Okay, ang ganda even yung kanyang Ito naman po CR, may rin, ambience din na pagkaan. Ayan siya. Marami na talagang Pilipino ngayon naghahanap na ng... I like their CR, my dudes, with the vessel na sink. Yan. Maganda yung application ng kanilang vessel na sink and yung color scheme ng CR. Malinis tignan. Can never go wrong with white. Naghahanap na ng mga yung mga staycation, Opo, ang event, dami. weekend, yun na talaga. Yes. Oh, Kung they saan like... po sila pwedeng mag-bonding kasama ang family. Ito naman po kitchen, diba? ang ganda. Dumaan ka sa CR para lumabas sa kitchen. Ay, wow, it's so nice. Parang all-in na po sila once na okay. magre-rent po sila sa natin. Okay. I get it. Even si Ma'am Karen, yung face niya na-confused. Bakit tayo dumaan sa CR? Yung ganitong CR, kadalasan tinatawag dito, Jack and Jill CR. Pero ang Jack and Jill CR, applicable lang pag meron tayong isang kwarto, and then may entry siya sa CR, and then meron ulit tayong isang kwarto, may entry din siya sa CR. Jack and Jill, dahil usually magkapatid yung nag-share ng isang CR. Pero dito, let's just call it a dual entry na toilet and bathroom. Yeah, I understand kung bakit ginawa ito nung kanilang architect to save on space. Although, usual ko na rule of thumb, my dudes, pag nagde-design ako ng mga rental spaces is for 3 packs. Usually, dapat may isa tayo na full toilet and bathroom. And then, dapat meron din tayo ng public or common na toilet and bath na hindi nasa loob ng ating mga private na rental na room. So, Rosemar, talagang malapit sa puso mo ang Tagaytay kasi ang dami mong dinedevelop dito sa Cavite. Yes po, kasi nung time po na nagsimula po kami dito, parang Malapit bang Cavite sa Tagaytay? I'm so sorry, my dudes. Taga-north kasi ako. Taga-bundok ang Tito Oliver nyo. So, Tagaytay, nasa loob siya ng Cavite. I see. Yes. I have more knowledge in geography than I did a while ago. kami, ang ganda, tas ang peaceful po. Oo. Pero dito ka rin nakatira. Yes po, dito po talaga ako nakatira. Oo. And ito po yung pinapagawa naming indoor parking ng mga sports car. Ito? Yes. Binili mo ang lupang ito Yes po. para magpatayo ng parking Wait. space.
Hold up! Wait lang! Indoor parking ng sports car. That's impressive actually. Anyway, kung papansinin natin, meron silang dalawang klase ng formworks. Meron sila nitong wooden formworks. Kadalasan gawa ito sa Coco Lumber because Coco Lumber, one of the cheapest na lumbers ito na mabibili natin. Now, yung other type of scaffolding nila, yung gawa sa bakal, ito, gawa siya sa metal pipes na may mga clamps, and then meron din tayong mga H-frame dito sa loob. Now, kung one time lang kayo gagawa ng bahay, my dudes, gagamitin nyo dyan ay yung ating mga wooden na scaffolds or disposable scaffolds tulad nitong kahoy-kahoy banda rito. Now, pag nagpapakontrata kayo, hindi nyo na kailangan problemahin yung mga formworks. And kadalasan mas okay pag metal na formworks yung gagamitin nila para dun sa bahay nyo. As long as i-check nyo na hindi full price nung metal na formworks, baka sinisingil kayo na yung buong presyo ng pipe. Usually, rental price lang or parang pahiram price lang yung isisingil sa inyo ng contractor kasi parang hinihiram nyo na lang yun for the duration of your project. So, hinihiram nyo sa kanila. Hindi naman mawawala yun after gamitin sa project nyo. Sa kanila pa rin yun. So, they should not charge you full price for the scaffolds, my dudes. So, ilang bedrooms ito, Rosemar? Ano po? So, ito na ang main house. This is the main Pero house. bale, ito po yung garahe namin talaga. You know what? I'm very impressed dun sa kanilang malaking Roronoa Zoro na ano bang tawag dito? Statue. Ang alam ko may tawag dito yung mga collectors eh. So please do not cancel me over this. Funko Pop. Mas lalong mali. Basta ang cool. Very cool, man. Nung binili po namin tong bahay, nandito na rin po yung ibang gamit. Like, ito sabi ko dun sa nagbenta, oh, wag yun nang tatanggalin na, free ko na. May hindi ko ano sa mga ganun. Mahilig to sa bargain. Oo. Ganun po kasi, Chinese siguro. Maganda yung layout ng kanilang bahay, my dudes. Medyo open siya. Kita natin yung kitchen, yung dining, and then I'm guessing ito yung kanilang receiving area or kanilang foyer or sala. Itong may mga aquariums. So one of the ways na tinitingnan ko kung maganda ba yung planning ng isang area ay kung madali ba siyang intindihin pagkapasok. So that is the trademark ng magandang pagkakaplano. Yes, dito po sa ibaba, hindi ko na po siya pinapakainan. Doon na lang lahat sa taas. Ito po, pwedeng i-renta as events place. Indoor swimming pool. Okay, so they have an indoor swimming pool, although, not gonna lie, my dudes, I'm a little freaked out dito sa kanilang indoor swimming pool. Meron kasi akong thalassophobia or fear of mga tubig, malalalim na tubig specifically. And itong tubig na ito, dahil still water siya, hindi gumagalaw. At dahil dark yung tile sa ilalim, parang hindi ko kita kung meron bang megalodon or kraken na nakatira dun sa ilalim. So, may tinitrigger siya na parang evolutionary fear sa akin. And I believe a lot of people have this fear. So, one way to combat that is to introduce movement dun sa tubig. So, pwede sila magdagdag ng waterfall feature somewhere over here para magkaroon ng ripples yung tubig, para hindi siya mukhang still or standing water, which is a little, it's really freaky. And also, pwede sila magdagdag ng mga underwater na lights, which will greatly improve yung vibe nitong swimming pool na ito. So, pag may lights na yan, kita na ng mga tao yung ilalim, hindi na siya ganun ka-scary, you know? Feeling ko sikat ka na dito sa bahagi ng Tagaytay. Ayaw mo tumakbo ng politika. Marami pong kumukuha po sa akin. Parang naisip- Kahit sa probinsya nga po, vice mayor yung inaano. Kaso, parang mas gusto ko po kasi na simple lang, na nakakatulong kahit wala sa posisyon. Ganun. Well, with that, I guess ito na natin tatapusin ang ating video, my dudes. Hopefully, may onti kayong natutunan sa akin. Hindi lang puro kalokohan. Hanggang sa susunod na kabanata, mga bata. Flying. Peace!